Binatikos ni Pangulong Duterte ang mga malalaking negosyante na hindi raw nagbabayad ng tamang buwis. Diretsa niyang binanggit si Lucio Tan at ang kumpanyang Golden Donuts. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa kanyang speech sa harap ng Filipino community sa Qatar, may pasaring si Pangulong Duterte sa negosyanteng si Lucio Tan, kaugnay sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Lucio Tan has almost 30 billion. He has to pay. He has to pay. Wala nang detalyeng ibinigay ang Pangulo tungkol sa issue. Nang tanungin naman ang Bureau of Internal Revenue o BIR tungkol dito, as of this time, hindi pa dumaan sa lamesa ko yung kay Lucio Tan or some other guys. But we'll see how it will develop. Ilang tax evasion case na ang kinaharap ni Tan sa korte. Nitong Marso, pinababa ng Court of Tax Appeals ang tax ng isa sa mga kumpanya ni Tan, ang Northern Tobacco Redrying Company Inc. Mula halos 90 million pesos, naging kulang-kulang 200,000 pesos na lang ang tax na babayaran nito sa BIR. Noong 2006, ibinasura rin ng korte ang 25.6 billion peso tax evasion case ni Tan at iba pang opisyal ng kumpanya niyang Fortune Tobacco. Sa muling pagbanggit ni Duterte sa paghahabol ng buwis kay Tan, hindi malinaw sa ngayon kung may bago bang inihahandang kaso laban sa isa sa pinakamayamang tao sa bansa na may investment sa sigarilyo, alak, airline, real estate at iba pa. Hininga namin ng pahayag ang kampo ni Tan pero wala pa itong sagot sa ngayon. Bukod dito, nabanggit na rin ng Pangulo ang umunay tax liability ng Golden Donuts Inc. na sabi niya ay pag-aari ng pamilya Prieto na siya ring may-ari ng pahayagang Philippine Daily Inquirer. About 5 years ago, they were assessed 1,800,000,000 bucks taxes. Maniwala ka hindi. Inapil nila ng inikot, pabalik na pabalik. Pagdating kay Inares, they were only assessed 8 million. Ang tinutukoy ni Duterte ang reklamo ni Othello Dalanon, dating tax examiner na nagreklamo sa ombudsman ng aniyay kabiguan ni BIR Chief Kibenares na sigilin ang 1.56 billion pesos na tax deficiency umano ng Golden Donuts. Isinampa sa ombudsman ang reklamo noong 2014. Pero noong October 2015, ibinasura na ng ombudsman ang reklamo laban kay Henares. Kinumpirma naman ng BIR, iniimbestigahan na nilang muli ang tax evasion case laban sa Golden Donuts. I ordered the National Investigation Division of the Bureau to look into it. We'll see whether it is a close matter or not. Because if there's an allegation of fraud, for example, on that, then the BIR can continue to investigate. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Golden Donuts Inc. pero hindi pa sila nagbigay ng panig. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.